Isayas, Kabanata 22. Ito ang pahayag tungkol sa libis ng pangitain. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayong lahat ay nagdiriwang sa bubong ng inyong mga bahay? Ang buong lungsod ay nagkakagulo, puno ng ingay at kasayahan. Ang mga anak mo'y namatay, hindi sa pamamagitan ng espada. Hindi sila nasawi sa isang digmaan. Nagsitakas ng lahat ang inyong mga pinuno, ngunit nahuling walang kalaban-laban. Ang lahat ninyong mandirigma ay nabihag na rin, kahit nakatakas na at malayo na ang narating. Kaya sinabi ko, pabayaan ninyo ako, hayaan ninyong umiyak ako ng buong pait. Huwag na kayong mag-umilit na ako'y aliwin dahil sa paggawasak ng aking bayan. Sapagkat ito'y araw ng kaguluhan, pagyurak at pagkalito na itinalaga ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, sa libis ng pangitain. Araw ng pagpapabagsak ng mga pader, araw ng panaghoy na maririnig sa kabundukan. Dala ng mga taga-Elam ang kanilang mga pana, sakay ng kanilang mga karuwahe at kabayo, at dala naman ng mga taga-Kir ang kanilang kalasag. Ang magaganda ninyong libis ay puno ng mga karuwahe, at sa mga pintuan ng Jerusalem ay nakaabang ang mga kabayuhan. Durog na ang lahat ng tanggulan ng Huda. Kapag nangyari ito, ilabas ninyo ang mga sandata mula sa arsenal. Sa araw na iyon, nakita ninyo na maraming sira ang tanggulan ng lungsod ni David, at nag-imbak kayo ng tubig mula sa ibabang tipunan. Binilang ninyo ang mga bahay sa Jerusalem, at giniba ninyo ang ilan sa mga iyon upang gamitin ang mga bato sa pagpapatibay sa pader ng lungsod. Gumawa kayo ng imbaka ng tubig sa pagitan ng dalawang pader, at pinuno ninyo iyon ng tubig mula sa lumang tipunan. Ngunit hindi ninyo naisip ang Diyos na siyang nagplano nito noon pang una at nagsagawa nito. Nanawagan sa inyo si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, upang kayo'y manangis at managhoy, upang ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit panluksa. Ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya. Nagpatay kayo ng tupa at baka upang kainin, at nag-inuman kayo ng alak. Ang sabi ninyo, kumain tayo at uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Ganito ang ipinahayag sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalanang ito'y hindi ipapatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamatay. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Puntahan mo si Sebna, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpahintulot sa iyo na humukay ng sariling libingang bato na inukab sa gilid ng bundok? Sino ka man ay dadamputin ka ni Yahweh at itatapon sa malayo. Parang bola kang dadamputin at ihahagi sa malayong lupain. Doon ka mamamatay sa tabi ng ipinagmamalaki mong mga karuwahe. Ikaw ang nagdadala ng kahihiyan sa sambahayan ng iyong Panginoon. Aalisin kita sa iyong katungkulan. Palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ng aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan.
Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na trono sa sambahayan ng kanyang ama. Sa kanya maaatang ang lahat ng kaluwalhatian ng sambahayan ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamag-anak ay sa kanya aasa. Parang mga sisidlan, mga kopa at palayok na nakasabit. Kung magkagayon, ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, bababali ang sabitan at malalaglag, at ang lahat ng nakasabit doon ay madudurog.